Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Libra sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading natin, or mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy. Masculine at feminine energy. Pwede rin naman na wag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang Sun, Moon at Rising sign, kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So, meron tayong King of Swords, Nine of Swords, Five of Swords, puro swords. Ang bida na natin ay lalaki, pwede ring babae kung extrovert. Single siya ngayon. Alin man dito sa self-made clues ko, ha, yung pagkatao ng bida sa reading na to. So, tingnan nyo dito sa self-made clues ko kung para sa inyo ba yung reading or sa kakilala nyo. So, ulitin ko, lalaking tao, pwede rin babae kung extrovert. Single siya ngayon, pwede rin tong separated, separated siya ngayon, ex-partner niya to, biyuda, 40 to 59 years old. Ayan. So, King of Swords can clarify ng Six of Pentacles. Teka, masyado maliwanag. Kaya lang, yung ilaw natin, ayan, nasira na naman. Teka. Kasi kung walang ilaw, ayun, wala, madilim, di ba? Kaya lang tumatama yung ilaw. Ayan. Tumatama yung ilaw. Kaya taas na lang natin. Six of Pentacles, no? Ulitin ko, ano nga ba ulit? King of Swords, kinlarify ng Six of Pentacles at Eight of Wands. Bali, yung bida natin mismo, siya mag-embody ng senaryo yung sasabihin ko. Ang dating sa akin sa period na to, mukhang may good news na paparating, or unexpected money, financial aid, generosity mula sa ibang tao na nasa malayo. Whether kayo mismo yung magiging generous or tutulong sa someone na malapit sa inyo in times of crisis, o pwedeng vice versa, sila yung magiging mabait sa inyo or tutulong in times of crisis or magiging generous. So again, sa pagitan to ng Libra at someone na nasa malayo. Pero kung sabihin natin may kakilala kayong malapit sa inyo na nasa abroad, di may padala yan. Makakatanggap ng gift ang iba sa inyo or padala mula sa, yun nga, taong yon, whether partner nyo yon, kapatid, magulang, relative in general, mukhang may padala. Pasalubong, baka uwi. Lalo na kung nasa abroad, or kung di man nasa abroad, baka napalayo yung someone na malapit sa inyo.
Lalo na nga kung kapamilya. Tapos, uuwi. So, pag uwi niya, may pasalubong siya. So, pwede siyang vice versa. Pwede rin kayo pala yung may pasalubong sa kanya. Ngayon, di tayo gumamit ng Lenormand, Dumiretso agad tayo dito sa Nine of Swords. Bakit kaya? Saka to, medyo alarming. Pero tingnan natin kung anong makukuha kong senaryo. So, literal bang negative yung mga yan? Malalaman natin. Sa mga cards na lalabas. Kasi may chance pa yung maging positive. So, Nine of Swords, kinlarify ng Ace of Pentacles at Queen. Oh, may ano tayo? Babae. Queen of Pentacles. Ano yan? Excuse me. Tao ba to? Energy. So, ano ba to? Four of Cups. So, tingnan natin kung magdurugtong ba sila. Pwede rin kasing hindi. Yung kwento. Dito may babae eh. Single yung bida natin. Teka, alamin ko sino ba tong babaeng to. May babae kasi. Ano to? Whip. Well, maraming pwedeng case. Okay? Kunin nyo lang yung scenario. Sa tingin nyo ay fit sa inyo, ito ay general reading. Pero kung sabihin natin may ka-situationship yung iba sa inyo or third party, parang nawalan ng interest eh. May someone na nawalan ng interest. Di ko masabi kung kayo ba to or yung ka-situationship nyo or kayo mismo. So, di ko masabi kung kayo mismo to or ka-situationship nyo yung parang mawawalan ng interest sa connection. Hindi sila nagdugtong. Kasi single to eh. Ito naman ay in a relationship. Kasal pa nga. So, hindi alam ko kung sino ba yan. Hindi naman niyang kadugo. So, ang naisip ko ay ka-situationship, friends with benefits, third party. Siya pala yung third party. Pwede rin ganoon. So, again, case to case basis nga eh. So, kung di man kayo to di yung kakilala yung nasa ganitong sitwasyon. Pero tingin ko yung babae yung mawawalan ng interest. Kasi may Four of Cups tayo eh. Mawawalan ng interest. Ngayon, since nawalan nga ng interest yung babae or feminine energy, yung lalaking energy o lalaking tao yung hindi makatulog. So, siya. Yung kinukwento ko. Siya yung hindi makatulog dito. So, whether napasok siya sa third party situation or may ka-situationship siya, friends with benefits situation, o ano pa sinabi ko? Third party situation, friends with benefits, situationship. Yung ka-connection niya nga parang nawalan ng interest for some reason.
So, hindi niya alam kung bakit ganoon. Kaya hindi siya nakatulog. Kakaisip. Ano pang scenario? Shoo, shoo. Or baka nakaaway niya itong babae. Regardless kung sino to. Pero may babae kasi dito eh. May babae dito na parang nakaaway niya. Tapos gusto niya sana magkaayos sila pero parang ayaw na nung babae. O, ayan. Yun yung dalawang senaryo. So, hindi sila nagdugtong. Ngayon, dito naman. Hindi na sila magkarugtong. Kasi magkaiba na dito. Di malamang din na sila talaga magkarugtong. Ano tong 5 of Swords? Empress. The Moon. Kasi, dito sa case na to, babae naman. Babae to eh. So, yung bida natin dito sa part na to, hindi ito. O di iba na to. Basta babae, hindi siya lalaki. Yung kinukwento ko dito. Sa part na to. May babae dito, whether buntis siya, or mabubuntis pa lang, or senior. Or babae na lang in general. May hinala kasi siya dito eh. Naghihinala siya na may someone na binibetray siya or nagiging somewhat deceptive or ano ba to? Pwede pang maiba yan. Okay? Kasi nalito rin ako. Ano bang pinaka-topic dito? Bullying ba to? Or deception? In a way na, general reading. In a way na relationship reading. So, gawin natin, ano bang pinaka-topic sa part na to? So, again, 5 of Swords. Ito at ito almost the same. Ito na yung naisip ko. So, sa part na to, hindi sila magkakarutong, di ba? Remember. Pero iisa lang yung bida dito sa dalawang card, yung lalaki. Pero sa part na to, babae naman. Whether yung mismong libra to or partner niya, basta may babae dito. Mukhang relationship reading tong part na to. Naghihinala siya na baka nga saka to, ito pares lang. Naghihinala siya na baka may someone else yung partner niya, pero mas applicable to sa nasa long distance relationship. Ayan, feeling niya may someone else. Or feeling niya may kausap na iba. Yung partner niya sa social media. Pero regardless kung nasaan sila nagko-connect ng third party, pero grupo kasi to eh. Dalawa lang dapat kasi relationship dalawa. Ito. Ang group kasi 3. Di ba? At least 3. Kasi partnership ang 2. Di 3 group na. Di yun.
May someone na naghihinala o maghihinala pa lang. Ayun, ang ingay ng motor. Na may someone else yung partner niya, pero applicable lang to sa long distance relationship. Pero kasi, ang maganda daw sa The Moon, may nabasa ako na deceptive card to, di ba? Ano siya, kinukutuban siya o feeling niya, niloloko siya, pero minsan tamang hinala lang. Pero hindi pala totoo yung hinala. Kaya lang base dito sa tatlong cards na to, tatlo yung deceptive card mukhang totoo. Hindi, maganda kung i-clarify natin yan. Kung totoo nga ba o hindi, pero mag-stick tayo sa senaryo na itong babaeng to, naghihinala siya, na yun nga, niloloko siya ng partner niya. Ngayon, nasa long distance relationship sila, di ba? Alamin natin kung totoo nga ba ang hinala, yes or no. Para ma-rest na ang mind, di ba? So again, whether nangyayari na to or mangyayari pa lang. So totoo nga ba ang hinala? Hindi totoo. Oo, hindi. I-rest na ang mind. Tingin ko hindi. So, natapos na tayo. Iba-iba yung senaryo. So, dahil iba-iba yung naging senaryo, huwag na natin lagyan ng clue. Ito, di ba? Usually nilalagyan ko ng mga clue. Di ba? Kung matagal na kayong nanonood sa channel ko, naglalagay ako ng clue ng person, pero since ang daming senaryo nun, huwag na natin lagyan ng clue. Punta na lang tayo dito sa susunod na deck. Babasahin ko na lang para mabilis. Kunin nyo lang ang senaryo. Ay, teka lang. Mag-e-end na ba ako? Wag muna. Ito sana yung lalagay ko. Kaya na wag muna tayo mag-end. Magna 19 minutes pa lang pala. So, ibang senaryo. Okay? Wow, ito. Success, trust, tungkol. Success, trust. Oh. Maniwala na magiging successful, na maghihiwalay na ang person ng iba sa inyo at ang third party niya, other woman or other man, pero mas tatama to sa other woman o third party na, cheating to So whether nangyayari na to or mangyayari pa lang, iisa lang yung direction. Makakat na tong cheating or depende.
Sabihin natin single naman yung iba sa inyo. Paano yan ma-apply sa buhay nyo? May someone kasi ditong sabihin natin deceptive, whether nangyayari na to or mangyayari pa lang, pero yung single, baka maka-encounter siya ng someone na deceptive, flirtatious, sarcastic, or aggressive. So, yan. So, kung ma-encounter nila yon or na-encounter na, don't worry. Kasi may success stress Don't worry, mawawala na yon. Hindi ko alam kung paano, pero ang dating sa akin, literal na mawawala, or hindi nyo sila makikita sa period na to kung possible, or hindi nila kayo gagambalain sa period na to. Ngayon, ilang minuto na to? 21 minutes. Dagdagan ko ba? Wag na. Excuse me. Mag-end na tayo. Ito na yung kinukwento ko kanina. So, sa part na to, babasahin ko na lang. Okay? Kunin nyo lang yung mensahe na sa tingin nyo ay fit sa sitwasyon nyo. Bale, general advice na to. General advice at prediction na to sa period na to. So, sabi dito, enlighten. Illumination is near. A period of enlightenment and clarity awaits. Pero sa part na to, dadamihan ko. Usually, 3 lang ang nilalagay ko, pero gawin natin 6. So, sabi dito, intuition. Embrace your intuition and the power of the feminine divine. Trust your inner guidance. Ito, companion. Listen to your inner voice. Your spirit guide is there to assist you. So, dadagdagan pa natin ng 3. So, sabi dito, balance. Harmony with nature is key. Connect with the elements for balance and wisdom. Serenity. Find serenity in nature's embrace. Nature is your sanctuary. At ang huli, visions. Look within for answers. Your inner visions hold profound insights. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye. For now.